Ayan. So, yan yung mga characteristics ni Noah na nakalagay sa Moses chapter 8. So, napakaganda, no, that men can be favored by God, kagaya ni Prophet Nephi, and then here si Prophet Noah. And I think tayo rin naman, we can find favor in the sight of God. Hindi naman ibig sabihin na magiging favorite tayo. But, oo, hindi ibig sabihin na mas pinapaboran tayo or respecter of men. May pinapanigan ng Diyos sa mga anak ng tao. Pero, ito yung paraan ng Diyos. Kunyari, meron siyang mga commandments. We can find favor in His sight. Sabi nga, lahat ng mga blessings ay predicated sa law kung saan ito ay naka naka-predicate. So, doon tayo nakakahanap ng favor o nakakakuha ng favor mula sa Diyos kung nasusunod natin ang mga batas niya. Ayan. And it is through the mercy and grace of God na nakakahanap din naman tayo ng awa sa panahon na kailangan natin ng pagpapatawad at pasensya ng Panginoon. Ayan, sige. So, si Prophet Noah, nagturo siya ng 120 years bago dumating yung flood. Grabe, di ba? 120 years. Parang 2 lifetime na yan sa panahon natin. Lian, anong tingin mo sa Bilang. sa sa pangyayari na yun? I think mahirap kasi parang iniisip ko tayo nga nung missionary 'di ba? Nag-mission tayo sa baba 18 months lang. I mean, fulfilling yung time na yun pero mahirap siya. Oo. So, how much more pa yung hundreds? Tapos may family rin siya hindi naman kagaya noong araw 'di ba na single. Oo. So, mahirap talaga. At hindi lang yung hirap na yung pagta-travel, hindi lang yung physical I think para sa akin, yung challenge dun yung emotional. Kasi 'di ba kahit sa Book of Mormon sinasabi sila Nephi, sila Alma, yung Sons of Mosiah, lahat yung mga characters dun, yung nafi-feel nila yung heavy heart, yung nade-depress din sila, nabanggit dun yung depressed kasi nga parang sa sobrang sad mo dahil yung mga mahal mo na kapatid ay kasi lahat tayo magkakapatid. Ilang beses na natin nabanggit dito sa ating discussion na magkakapatid tayong lahat. 'Pag talagang naintindihan natin yung doktrina na yun na magkakapatid tayong lahat at may nakikita tayong iba na alam natin na mapapahamak kapag hindi sila sumunod sa tama, masakit yun sa feeling, 'di ba? So, kung yung nararamdaman natin sa kapamilya natin na close talaga natin, mas mahirap na. Sila kasi talagang yung charity nila nag-expand na beyond sa direct bloodline nila, 'di ba, para sa lahat. So, yun para sa akin yun yung mahirap na part. At yung isa pang mahirap na part ay yung alam nila yung mangyayari, pero hindi nila puwedeng pigilan kasi may choice. Kasi siyempre may kaya nagpa-prophesy siya, so may vision, nakikita nila yung future, 'di ba? Yung sinasabi niya magsisi kayo, may 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 darating na sinabi na nga niya magkaka-flood, gumagawa na nga ng ano, ng ark, wala pa ring naniniwala. So, ang hirap nun kasi parang alam mo na totoo pero hindi ka pinaniniwalaan. Tapos wala ka namang magawa para sa kanila dahil hindi mo sila puwedeng pilitin. Siguro yun yung para sa'kin pinakamahirap na part. Na kahit gustong-gusto mo silang tulungan, pero dahil nire-respect natin yung agency, yung kalayaan ng bawat isa na pumili para sa sarili natin, yun yung pinakamahirap na part. Napakasakit talaga yun. Um, Minsan, alam mo, iniisip ko, bakit ba tayo naniniwala sa lahat ng bagay na pinaniniwalaan natin? Bakit gano'n na lang yung commitment natin dito sa truth na meron tayo? Alam mo, there was a time, sinulat ko yung mga instances na nagpatatag talaga nung patotoo ko dito sa Ebanghelyo ni Kristo. At sinabi ko sa sarili ko, no, after all these things,
na napatunayan ko na totoo, na dinidinig ako ng Panginoon, na sinasagot niya yung mga panalangin ko at yung yung deepest hunger at thirst ng aking soul ay natugunan niya. Sabi ko, kung hindi ka pa maniniwala, parang napakabato mo na nun, ano? Pero yun nga, parang hindi mo siya kasi pwedeng i-transfer sa iba na na magic lang na magkakaroon na din sila ng ganong paniniwala. Proseso kasi siya no? Unti-unti, line upon line, precept upon precept. Kanina, Lia, nag-usap kami ng kuya ko. Ang kuya ko ay Elders Quorum President. So, lagi namin itong usapan. Yung tungkol nga sa ministry. Siyempre, gusto natin na maging effective tayo sa ministry. So, kagaya ni Noah, di ba, 120 years. Ang Panginoon sa 120 years. Kumbaga, kung isipin mo, tayo nga halimbawa kung merong umutang sa atin, di ba? Parang gano'ng katagal mo titiisin, di ba? Bago mo singilin, di ba? Pero ang Panginoon, hindi lang yan, ay, more than 120 years na siyang nagtitiis sa kasamaan ng mundo, no? So, sa kasamaan natin at yung pagmamahal niya sa atin ay perpekto. No? Perpekto pa rin. Yun nga, ang gusto ko lang sabihin, sa ginagawa nating ministering, minsan kasi parang nararamdaman natin, naririnig ba tayo ng mga mini-minister natin? O yung mga kapamilya natin na hindi na naniniwala sa Panginoon o lumalayo na sa Panginoon. Sa pamamagitan ba natin, naririnig ba nila yung mensahe ng Panginoon? At papaano natin sila matutulungan na sumampa sa ark at hindi malunod sa mundo? So, um, kami may karanasan kami yan sa family namin. Meron akong mga kapamilya na um, hindi agad naging really active sa simbahan sa matagal na panahon. Ang tatay ko, chain smoker siya. Hanggang mga ilang taon siya nag-smoke. Siguro mga almost 40 years. Member na siya ng church noon. Naninigarilyo pa rin yung tatay ko. Kaya hindi kami masil. Kasi meron siya mga bisyo. Um, pero yun nga, minsan kahit matagal, kailangan nating maniwala na darating ang panahon, maririnig din nila yung tinig ng Panginoon. So, hindi option yung mag-give up sa mga kapamilya natin at sa mga kapatid natin, lahat ng kapatid natin sa mundo, na share natin sila ng gospel ni Jesus Christ. Nakita ko yan sa family ko na kahit gaano katagal, kung hindi man in this life or the next, darating yung uh, tender mercies ng Panginoon para mangyari yung mga changes na gusto ng Panginoon na gawin natin. Naisip ko lang, Ate Diana, sa shinare mo. Iba-iba kasi tayo ng learning eh. I mean, di ba sa um, temporal knowledge, di ba? Iba-iba yung pacing ng mga bata or natin. Kung paano tayo matuto sa school, ganyan. And that, I think that applies most din sa spiritual natin. Kasi parehas lang ng process ng learning eh, whether spiritual or temporal. Kaya iba-iba kasi tayo ng pacing at yun yung naiintindihan ni Heavenly Father. Kasi kilala niya tayong lahat eh. Merong iba na siguro sa atin mas mature spiritually, or mas mabilis yung pacing ng learning. May mga iba sa atin medyo kailangan ng time. Pero di ba yung parable nga nung yung nag-hire ng laborer sa 11th hour? Yung blessing niya, same lang din kahit dun sa mga naunang hour na-hire. So, it doesn't really matter when, kasi darating talaga yung time para sa kanila. Minsan feeling natin yung test sila eh, na sila kasi ayaw pong magsisi, magbago. Pero baka tayo talaga yung tinetest. Kasi sila magbabago talaga sila pag time na nila.
Pero Mm. tayo ba magi-give up tayo? Kasi tayo yung ano eh, kumbaga yung kung ikaw na yung nandun sa level ng maturity na yun, paano ka magwo-walk with them? Mm. Kasi ikaw na yung nandun sa next step na yun eh. So yun na yung mahirap. Kasi iba kasi ikaw yung inaakay, paano ka sasama. Pero pag ikaw na yung mag-aakay, medyo ibang level na yun, di ba? Gusto ko yung thought na yan, Lian, ano? Pag tayo na yung umaakay, alam mo ba na minsan, yung mga lumalaki sa simbahan, no? Pagdating ng paglaki nila, nare-realize nila, kasi may mga time na umaalis na yung mga tao sa simbahan because of the responsibilities. Yun nga, as we were growing, nung primary tayo, youth, YSA, syempre, lahat ng nourishment, we are the priority. Because darating yung time, tayo na yung mag-lead sa church. Kaya lang, ang tanong, pag ba dumating na yung time na yon na mag-lead na tayo sa church, nandun ba tayo? Tumata tumatayo ba tayo para sa Panginoon at para dun sa mga tao naman na umaasa dun sa testimony natin? So, pinipili ba natin na panindigan yung pananampalataya kahit hindi siya convenient? Kasi dadating na yung time, patong-patong na yung mga responsibilities natin eh. Sa bahay, sa trabaho, at sa simbahan. So, Hmm. pipiliin pa rin ba natin na panindigan yung pananampalataya natin kung tayo na yung aakay sa iba?